Dear Kuya E, Reggie po ulit ito. Magandang araw po sa inyo dyan sa Pinas. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. To all listeners po, maraming salamat sa inyong time para makinig ng aking kwento. Sa totoo lang ay hindi ko mabigyan ng sapat na oras dahil busy ako masyado sa work at konti lang po ang oras ko para makasulat ng ganito. Kasi sa aking pag-uwi ng bahay ay hindi sapat ang oras ko at kailangan ko ma-maintain ang sleeping hours. Kung kaya, hindi ko masyado na na-review ang details ng mensahe ko. At ikalawa, medyo hirap ako magsulat ng Tagalog. At habang ako'y nagsusulat ay sobrang dami ng thoughts ko na naghalo-halo na sa aking isipan. At nagsusulat ako ng kwento ko habang ako'y nasa bus papunta ng working place namin. Hayaan nyo at masasanay rin ako nito. Kuya E, marami ng kwento kong napakinggan dito sa channel at kung hindi ako nagkakamali, nagumpisa akong makinig August or September 2021. Maraming stories na puro L lang ang napakinggan ko at ang iba ay nagpapadala sa tukso at ang iba naman hinahanap ang tukso. Kaya natatawa na lang ako sa napapakinggan ko. Huwag naman sanang magalit ang lahat. Always take care of yourself. Kasi marami na akong nakilala sa Pinas na nagkaroon ng sakit sa HIV at ang iba naman ay walang pambili ng gamot. Kaya minsan, dahilan sa pag-unawa ay nagpapadala ako para sa pambili ng gamot nila. To be honest po sa lahat. Nung una akong dumating ng Jeddah ay sa Saudi Aramco ang aking assignment as secretary bilang manpower supply on last January 2012. Saudi Aramco is one of the largest oil and gas suppliers sa buong mundo. Pero habang on process pa ang mga documents ko for Saudi Aramco Gate Pass, ay doon muna ako sa aming accommodation naghihintay hanggang maibigay sa akin ang schedule for safety orientation at temporary gate pass. Habang ako'y naghihintay ng aking gate pass at schedule for safety orientation, ay meron din bagong dumating na isang Pinoy at kasing edad ko lang siya. Kaming dalawa ang naiwan sa camp or accommodation namin dahil lahat ay may pasok. At pagkaraan ng 3 araw nang umuwi ang mga kasamahan naming Pilipino ay tumingin sa amin. Tinanong kami kung anong ginagawa naming dalawa sa aking kwarto ng buong araw kasi laging nasa kwarto ko si Egay at sinabi sa aming dalawa na mag-enjoy lang kami sa aking room habang sila ay nasa work para hindi kami magsawa at kaagad naman siyang sinagot ni Egay na wala namang problema sa akin at nakahanda naman siya anumang oras na gugustuhin ko. Ako naman ay hindi sumagot at nanatiling tahimik at hindi ko pinansin ang mga pinagsasabi nila. Lumayo ako at kinalaunan, biglang pumasok sa isip ko si Ali at ang engineer na nagtatalo sa isip ko. Na paano kaya kung pinagbigyan ko sila? Ano kaya ang pakiramdam? Pero sinabi ko sa sarili ko na malilimutan ko rin yan silang dalawa. Pero minsan, hindi ko maiwasang pagpantasyahan ang engineer kung saan ay nagkagusto ko sa kanya. Pero umabot ng buwan nang nawala siya sa aking isipan ang pagpapantasya kay engineer at nag-focus ako sa aking work dahil dumating na ang permanent gate pass ko mula sa Saudi Aramco at ang boss na Arabo ay mabait sa akin kaya wala akong problema sa aking trabaho. Pagkaraan ng ilang buwan ay patuloy pa rin si Egay sa pagpapakita ng motibo sa akin na ayaw ko naman patulan dahil meron siyang pamilya at anak sa Pinas. Kung kaya ayaw kong pagbigyan ng kanyang gusto. Pero hindi siya tumigil sa akin hanggang malipat kaming dalawa ng shift sa gabi ay sabay pa rin kami lagi. Kahit sa pagkain ay sabay kami, kahit rest hours sa work. Pero firm pa rin ako sa aking desisyon na hindi ako susubok sa same-sex relationships or panandaliang aliw. At focus ako sa work at family ko sa Pinas. At mag-enjoy habang ako ay single but ready to mingle. Pagkasunod ng ilang araw ng night shift namin ay nakita ko ng isang Arabo at sinabihan ako na manatili lang ako at magmasid at kinalaunan pinasakay niya ako sa Saudi Aramco pick-up na Ford 150.
First time kong sumakay sa ganung sasakyan. Pagkatapos ay umalis kami at dinala ko sa madilim na parking place sa loob mismo ng processing plant. At sabay sabi sa akin na lantakan ko raw ang kanyang pops na siya namang kinabigla ako. Kumabog ng sobra ang aking dibdib, Kuya E, sa takot. Nilakasan ko ang loob ko. Sabay sabi ko na ayaw ko na. Kahit ilang beses siyang paulit-ulit sa loob ng sasakyan ay talagang nanindigan akong sabihin na hindi ko gagawin ang kung anong gusto niyang mangyari sa amin. Hanggang sa bumaba ako sa sasakyan niya, pumunta ako sa klinik ng Saudi Aramco at doon ako nagpahinga hanggang sa dumating ang oras na uuwi na kami sa aming accommodation. To make a short description, sa Arabo na Saudi Aramco supervisor ay isang malaking tao, matangkad, and estimated ko bigat niya ay nasa 90 to 100 kilograms. Pagdating ko sa accommodation ay casual lang akong nakipag-usap sa mga kasamahan kong Pinoy at hindi ko sinabi ang kung anong nangyari sa akin sa loob ng planta at nagsimula na akong mag-prepare ng aking pagkain at maglinis ng katawan para matulog. Tapos kinabukasan ng hapon, sinabihan ako na back to day shift work at doon na ako balik sa malapit kong boss na Saudi. At parang brother na ang turing sa akin as sekretary niya. Kasi minsan kapag may problema siya sa mga letters or any correspondence ay always present ako para alalayan siya tuwing mag-respond siya ng mga emails. Kuya E, as usual ay halos araw-araw nililigawan pa rin ako ni Egay at kahit minsan na naubusan kami ng tubig pampaligo, niyaya niya akong sabay kaming maligo sa nag-iisang timba ng tubig kasi ang tubig dito ay supply lang at kinukuha pa sa water plant mismo ng aming water truck. Pero kahit anong pakiusap talaga niya, hindi ko siya pinagbigyan na magkasabay kaming maligo at sabi ko salamat na lang, nag-smile lang ako sa kanya. Sabay sabi na meron akong mineral water na pwede ko namang gamitin kaya umalis na lang ako at kinuha ko ang 1 galon ng tubig at ginamit kong pampaligo hanggang sa pumasok na kami sa work at maayos naman ang buong araw. Pag uwi namin, nakita niya ako nagsasampay ng mga damit at dahil sa madilim na lugar ang pinagsampayan ko, nakita niya pa rin ako at lumapit siya sa akin para sabihin na pumayag na ako sa kanyang gusto na malantakan ang kanyang itinatago. At kinabahan na naman ako sa kanya dahil ayaw ko talaga ng ganong gawain dahil ito ay hindi tama at mali sa harapan ng tao at Diyos. Hanggang sa umalis siya at ako'y bumalik agad sa aking room at naglinis tapos natulog na ako. Kuya E, ewan ko ba kung bakit ayaw pa rin akong tantanan ng mga kapwa ko kasarian dito sa KSA dahil ba sa aking kaputian at hindi naman ako gwapo. 5'6" lang ang aking tangkad pero heto pa rin sila. Ayaw akong tigilan sa pangaakit at pangliligaw sa akin. Pareho lang naman kami ng kasarian at wala naman magiging bunga kung sakali man ay magsasama kami at isa pa ay may pamilya siya sa Pinas. Merong 4 na anak at ako'y single. But ready to mingle para sa opposite sex lamang. Pero talagang maparaan si Egay. Noong Friday ay pinuntahan ako sa aking room. Siya naman ay pumasok dahil hindi naman nakalak ang pinto ng aking room. Ako naman ay nakahiga sa aking kama at nakabrief lamang. Sinabi niya sa akin na pwede ba na kainin niya ang pops ko. Sinabi ko sa kanya na wala nang laman ito dahil pinalabas ko na at hindi natatayo. Pero ayaw niya maniwala. Hinawakan niya ang aking pops at nakita niya na naglalaway pa ito. Bilang pagpapakita na sumabog ang aking bulkan mula sa aking Mariang palad. Pero pagkahapon ay bumalik na naman siya sa room ko. Sinabi niya masahihin daw ako. Pumayag naman ako. Hinubad niya ang lahat kong saplot sa katawan. Maya-maya sinabi niya sa akin kung pwede ba niyang pasukin itong lagusan please. Ang ginawa ko ay nakiusap na lang ako sa kanya. Kung maari ay wag na niyang ituloy. Sinabi ko sa kanya, lantakan ko na lang ang pops mo. Nilantakan ko nga ang pops niya, Kuya E, at nang malapit na siya ay tinutok niya sa basurahan at doon niya ito pinasabog.
At naulit pa ng 2 beses itong naganap sa aming dalawa. Ngunit pasukin niya ako sa aking lagusan ay ayaw kong mangyari ito sa buhay ko. Kung personal hygiene ay malinis naman siya at mabango ang kanyang paps. Pero ayaw kong ipasok sa aking lagusan kahit makakaya ko naman ang sakit. Ayaw kong lumuwag. Ito. Dahil napunit ito noong 2006. Dahil pinilit ng pamangkin ang aking amo noong nagtatrabaho pa ako sa pharmacy. Luluwag ito kapag pinagalaw ko pa at possible na hanapin ito na ang aking sistema. Hanggang dito na lang muna at sa susunod ko na lang ibabahagi ang iba pang kaganapan sa aking buhay. Maraming salamat sa iyo, Reggie. Well, mas okay ngayon yung ano ng kwento mo, yung kumbaga yung pagkakasunod-sunod, no. Siguro nga talaga, no, kailangan siguro sa mga sumusulat, payo ko lang, no, kapag yung feeling nyo nagmamadali kayo sa storya nyo, wala namang wala namang ang tawag doon, wala namang time para kayo, para yung pagpapadala nyo ng letter, no, sana pagtuunan nyo ng pansin, tapos basahin nyo ng mabuti pagkatapos isend nyo sa akin, no. Well, anyways, maraming salamat sa iyo, Reggie, sa iyong liham, at antayin namin muli ang iyong kwento kung ano mangyayari sa inyo nitong si Egay, no? Na akala ko pala, wait lang, na akala ko ayaw mo talaga hanggang sa napilit ka pang lantakan mo siya, ha. Yun lang, sana masagot mo sa susunod na letter mo. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa.